Kaligtas nga ang buhay nitong si Moira dahil sa kanyang anak na si Zoe. Nagkataon kasi na naiwan ni Zoe ang kanyang susi sa loob ng bahay, kung kaya't nasaklolohan niya ito at noong akto nga ibabagsak na nga nito Carlos ang naturang vase. Nagmamakaawa siya nito. Sinabi niya dito kay Don Carlos na hayaan na lang ang kanyang ina dahil nagawa lamang niya yun upang save ang kanyang sarili. Maraming paghihirap at muntik na rin siyang mamatay sa loob ng kulungan. Wala lang siyang ibang option. Nagmakaawa itong si Zoe na huwag galawin ang kanyang ina. Gusto ba daw niya na tuluyang mawala ang kanyang ina at tuluyan nga siyang mag-isa? Lalo't hindi nga siya makakasama nitong si Zoe dahil siya nga subalit hinahabol naman siya ng batas kung kaya't hindi siya maprotektahan nitong si Carlos. Kaya naman nakapag-isip itong si Carlos na may tama nga naman itong si Zoe. Kaya naman binitawan niya ang vase at agad na umalis. Tapos nga makaalis itong si Don Carlos ay humagulgol sa iyak itong si Moira at itong si Zoe. Mabuti na lamang at naisipan at naiwan ang susi, kung hindi ay tuluyan na ngang namatay ang kanyang ina dahil walang makakapigil kay Carlos. Nakaligtas man pansamantala itong si Moira, ngunit hindi naman tatantanan itong si Moira ng karma sa kanyang paligid dahil sa mga kasalanan na kanyang ginawa. Dito nga ay magtatalo nga itong mag-ina. Sinabi nito na bakit umano siya napabayaan. Mas mabuti umano itong si Zoe dahil masarap kumano ang kanyang buhay. Ito nga ay masisigaw ni Zoe ang kanyang ina. Sinabi niya dito na paano magiging masaya ang kanyang buhay. Hindi ba daw niya alam na dahil sa kanilang mga kasalanan ay naging impyerno rin ang kanyang buhay? Muntik na nga umano niyang ibigay ang kanyang sarili doon kay Dax. Mabuti na lamang at naging mabait itong si Dax sa kanya. Hindi pala ito mapagsamantala kagaya ng iniisip niya. May kabutihan pa rin palang naiiwan sa puso nitong si Dax. Hindi maiwasan ni Zoe na humangang dito kay Dax dahil sa kakaibang kabutihan na pinakita nito sa kanya. Subalit nagpapahiwatig naman itong si Moira na wag umano itong si Zoe na mafo-fall dito kay Dax dahil gagamitin lang umano nila itong si Dax para sa kanilang sariling plano at walang interest na iba pa. At isa pa, malayo ang agwat nila sa isa't isa. Doktor itong si Zoe at itong si Dax ay isang hamak na ordinaryong tao lamang. Kung kaya't sinabi nga nitong si Moira na daig pa nila ang isang bunga. Ngunit si Zoe ang naturang laman, si Dax naman ay tela isang balat lamang na kailangang itapon. Luya na nga kayang mahulog ang loob ni Zoe katagalan dito kay Dax. Sa kabilang banda, sa loob nga ng ospital na pinapasukan nga nitong si Annalyn ay nagkakaroon na nga ng virus outbreak. Subalit hindi nga siya pinaniwalaan sa kanyang kutob, kung kaya't ang mga tao sa loob ay nagkahawa-hawa na at nagkapasa-pasa na nga ang virus. Kaya silang kamalay-malay na ang isang pasyente pala na namatay, siya na pala ang nag-iisang courier, kung kaya't kumalat na itong sa loob ng ospital, lalo pat hindi nakamas nung time na ni-revive nila bago ito namatay. Dahil sa pangamba ng ospital, marami na kasi ang naapektuhan at ayaw nito na paalam sa iba, kung kaya't ang ginawa nga ng ospital ay ni-lockdown ang buong ospital nang sa ganoon ma-cure nga ang mga may sakit na naruroon at huwag nang maipasa pa at mailabas pa sa ibang hospital. Kabilang banda, ito nga si Moira ay hindi tinatantanan nitong si Giselle matapos nga mabalitaan na naroon pala ito sa loob ng Apex. Dito naman ay kanyang tatarayan at hindi na ito palalagpasin. Sinabi niya kung bakit hindi pa siya dinuluyan nitong si Carlos, kung bakit hinayaan pa siyang mabuhay. Galit na galit itong si Moira at sinabi niya kung bakit pa siya naroroon, ano ba ang kanyang kailangan, kung gusto ba na niya na paalisin siya, kung baka nakakalimutan niya na wala umano siyang karapatan na tumanggi ng pasyente kahit na sino pa. Subalit sa sobrang inis nga niya rito ay paalisin niya ito sa VIP room. Ang gusto niyang mangyari ay si Moira doon lang sa ward.
Tal umano ay sanay na siya sa mga mabahong lugar at mahirap na kalagayan dahil galing nga siya sa kulungan. Sanay din siya sa gutom. Kaya ano pa ba daw ang iniinarte nitong si Moira? Nang magawa itong si Moira kundi sundin na lang ang utos nitong si Giselle dahil wala na nga siyang karapatan sa loob ng Apex. Isa na lamang siyang nabibilang sa mga ordinaryong tao na nagpapagamot sa loob ng Apex. Kaya't sinusunod niya kung ano man ang utos, kung ano yung sinasabi ng may-ari. Kahalo si Moira sa mga ibang tao. Pinagmamasdan niya ito at nandidiri siya. Hindi may tsura ang kanyang mukha dahil nga sa mga halo-halong iba't ibang klaseng tao na may sakit. Takot na takot siya kung kaya sinabihan niya itong si Zoe na ihanap nga siya ng private room dahil hindi na niya matitiis ang ganong kalagayan.